May nakilala akong isang bagong kaibigan noong 12 taon pa lang ako. Nakilala ko si Amara. Sa probinsya ng tatay ko. Mapuno yung bahay namin at napapalibutan pa ng mga tanim na mais at palay. Wala akong kalaro lalo at kalilipat lang namin sa lugar na yun at iilan pa lamang ang kakilala namin. Kaya ibinibili na lamang ako ng nanay at tatay ko ng mga libro at mga abubot na akma sa edad ko. Babae po ako at sa edad ko ay medyo maarte na ako sa katawan. Mahilig ako magpulbo lalo na pag mainit ang panahon, pawisin kasi ako, mahilig din ako maglip tint at ayusan ang mahaba kong buhok. Nakaugalian ko na tumambay sa likod ng bahay namin presko kasi at tahimik. Busy ako sa pagbabasa ng pocketbook noon, tinawag niya ako, tingin ko galing siya sa kabilang bahay na medyo malapit sa amin. Hello, ako si Amara, ikaw si Kay, di ba? Nagulat ako paano niya nalaman pangalan ko. Naisip ko na lang, baka naririnig niya pag tinatawag ako ng nanay at tatay ko. Natuwa din naman ako, sa wakas kasi may makakasalamuhan na ako na kasing edad ko. Panay tingin niya sa buhok ko na maraming clips, uso kasi yung style ni Jolina sa buhok na mga panahon na yun. Binigyan ko siya ng isa sa mga kolorete ko at sobrang saya niya. Kaya minsan habang naghahapunan kami, tinanong ako ng nanay ko kung sino daw ba ang kausap ko palagi sa likod ng bahay namin. Gusto ko banggitin si Amara pero ewan ko bakit pa may pumipigil sa akin. Sinagot ko na lang, ginagaya ko lang yung mga eksena sa mga pocketbooks na binabasa ko. Ang tatay man ay nagtataka din sa akin dahil bigla akong naging masigla nitong mga nakaraang araw. Madalas ko ayain si Amara, magbabasa kami ng libro, maglalaro, manonood ng palabas. Sobrang payapa at masaya ang puso ko sa tuwing magkasama kami dahil wala naman palagi ang mga magulang ko, busy sila pareho sa trabaho. Hanggang nag-umpisa na ang pasukan at high school na ako noon. Sobrang tuwa ko na malaman ko na same school lang ang pinapasukan namin ni Amara. Sabay kami pumapasok at umuwi. Nagtataka man ang mga magulang ko kung bakit daw palagi akong may dalang extrang food, hindi na din nila pinansin. Lalong tumibay ang pagkakaibigan namin ni Amara hanggang makapagtapos kami ng high school. Ngunit isang araw, sumama ang pakiramdam ko para akong nasusuka hilong-hilo. Lumapit ako sa nanay ko at bago pa ako makapagsalita, nagdilim na ang lahat sa akin. Nagising ako na nasa hospital na ako. Baka sa mukha ng nanay at tatay ko ang pag-alala habang nakatitig sila sa akin. Hinawakan ng nanay ko ang mga kamay ko. Awang-awa sila sa akin. Pinakain nila ako para makabawi ako ng lakas. Makalipas ang ilang araw, hindi pa ako nakakalabas at madami pang test ang ginagawa sa akin. Namimiss ko na si Amara, baka hinahanap na ako noon at hindi niya alam ang nangyari sa akin. Naglakas loob ako magtanong sa nanay ko kung may nagawi ba sa bahay namin na Amara ang pangalan. Nanlaki mata ng nanay ko, sabi niya, anak, ayan ka na naman hinahanap mo na naman si Amara, di ba sabi ko sa'yo, walang ama anak. Sabi ni Doc, malagpasan mo din lahat niyan. Basta inumin mo lang palagi ang gamot mo ha. Punong-puno ng katanungan ang isip ko. Anong walang Amara? So sino yung palagi kong kasama araw-araw sa likod bahay namin? Sino yung kasama ko palagi sa school? Sino yung kaibigan ko na kasama ko sa lahat? Bigla na naman akong nakaramdam ng pagkaliyo, umiikot ang paligid at unti-unti bumibigat ang ulo ko na parang sasabog. Nagdilim ulit ang lahat. Kaya, gumising ka. Kaya, may narinig akong familiar na boses. Amara. Anong nangyayari? Nasaan ako? Asan si nanay at tatay? Bumuntong hininga si Amara. Sabay sabi, kaya matagal nang patay ang mga magulang mo, tayo lang palagi magkasama sa bahay mo, kaya dun na nga ako, halos nakatira diba, magpagaling ka na para madalaw natin sila sa sementeryo. Lalo akong naguluhan, hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Aling realidad ba ang totoo? Hanggang dito na lamang. Abangan nyo ang mga susunod ko